This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, celebrating 51 years of empowering people's voices and aspirations. Giving you more music and best variety. This is 106.3 Radyo Natin. Your friendly radio station, Radyo Natin. Halina't pakinggan ang boses ng kababaihan, ating talakayin, ating himayin, kasama ang mga eksperto. Pag-usapan natin ang iba't ibang isyung pangkababaihan. Alamin natin ang iba't ibang karapatan ni Juana. Ito ang programang Pulso ni Juana. Handog ng Gender and Development Office ng Calamba City. Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa atin pong programang Pulso ni Juana. Araw na naman po ng Martes at magkakaroon na naman po tayo ng talakayan patungkol sa gender equality at ang kahalagahan nito sa ating pang-araw-araw pong buhay. Kaya wag po kayong aalis sa pagsubaybay sa ating programa. Ako pa rin po ang inyong kapulso, Sinaya. Magandang araw po sa lahat ng ating taga-subaybay sa ating programang Pulso ni Juana. Yan, tayo po ay meron na namang isang oras na talakayan dito sa radyo at sa ating FB Live. Ayan. So, ito po ang Pulso ni Juana, ang programang pang-advokasya ng Gender and Development Calamba sa pangunguna syempre ng ating Mayor Ross Rizal, Mayor Roselier H. Rizal na naglalayong wakasan ng karahasan laban sa kababaihan at magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa bawat kasarian. Yan. So bago po tayo magdire-diretso po sa atin pong diskusyon, ngayon pong oras na ito, tayo po muna ay makinig ng isang pampasiglang awitin. Pakilabas ka sa apat na sulok ng kahirapan. Alisin ang takip na humahadlang upang maabot ang karangyaan. Ihahon sa sisidang pananaw, tradisyonal na batas sa kinalimutan. Ditulak ang dingding ng diskriminasyon sa ginagalawang lipunan. Sa lakas ng takot, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa lakas ng takot, may masigabong pagdiriwang sa pakinabang na tulad ng ang kanyang pakayanan. May paraan na pambigyan ka ng tamang paglinap sa kalusugan. Ang kininapagunlad na dulot ang edukasyong di nalilimitaha. Magbang palabas sa parisukat na nagusto lang kulungan. Patunayan kaya makipagsabayan sa mga pinunong kalalakihan. Sa lakas ng takot, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa lakas ng takot, may masigabong pagdiriwang sa pakinabang na tulad ng ang kanyang kakayanan. Panahon ng kahonang media ay pawalang panantuluyan. Ipakita ko ano ang tunay na taglay mong kagandahan. Panahon ng palayain ka sa kahon ng mga batas pang kalikasan. At isa alang-alang din ang inyong pangailangan at kapakanan. Sa lakas ng takot, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa lakas ng takot, may masigabong pagdiriwang sa pakinabang na tulad ng ang kanyang kakayanan. Panahon ng itaguyod ang karapatan laban sa karahasan. Sa madilim na kahon, lumayo sa pang-aabuso at pagkakipis sa digmaan. Maging mga munting kababaihan sa mundo'y sumisibo pa lamang. Huwag sa kahon arugain, kundi sa bisig at pag-ibig ng magulang. Sa lapas ng takot, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Sa lapas ng takot, may masigabong pagdiriwang sa pakinabang na tulad ng ang kanyang Naniniwala ako na dapat may boses din ng mga kababaihan sa mga nililikha at pinapasang batas para sa bayanan natin. Karapatan mo bilang isang batang babae Makapaglaro, makapag-aral at karoon pa ng magandang bukas.
labas ng takot. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ng ang kanyang kakayanan. So yan po ang awiting sa labas ng kahon. Galing pa rin po yan sa PCW Archives. So ngayon po, kaugnay po ng ating pinag-uusapan na GEDC, titingnan naman po natin yung mismong term na gender equality. So tingnan po natin ano po ba ang benefits ng gender equality. Okay, so sabi dito, the benefits of gender equality are not just for women and girls, but for everyone whose lives will be changed by a fairer world about it. So, ang gender equality raw po ay hindi lang para sa mga batang babae at sa mga babae. Ito po ay para sa lahat na magbabago ang buhay dahil po sa isang mas patas at maayos po na mundo or daigdig. Wow. Okay. So, ito po ay sabi nanggaling po sa Women UN Chief. So, ito po yung bibigyan natin ng detalye ngayon pong araw na ito. Ano po ba ang gender equality sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay? So, unahin po natin kung ano po yung kanyang benepisyo. Okay. So, tingnan po muna natin yung SGD. Yung goals po. Sabi dito, gender equality, SDG goals, Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous, and sustainable world. There has been progress over the last decades, but the world is not on track to achieve gender equality by 2030. So, meron daw pong pagbabagong positibo when it comes to gender equality. Kaya lang, nakikita po dito na hindi pa rin po wala pa po tayo sa track or wala pa po tayo sa tamang direksyon upang ma-achieve daw po ang gender equality by the year 2030. So, malayo-layo pa po ang atin pong tatakbuhin. Kaya kailangan po nating magpatuloy pa. Okay. Yun po yun. Ayan. So, ang atin nga pong tatalakayin ay tungkol sa gender equality. Para maintindihan natin. Mga benepisyo nito na makakatulong sa atin. Pero bago po natin talakayin yung benepisyo, alamin po muna natin bakit nga ba natin ipinamamanhik, no? Or isinisigaw ng karamihan yung tungkol sa gender equality. Okay. So, ayon po sa www.unicef.org /gender equality, yung gender disparities often start small, syempre. In early childhood, girls and boys are just as likely to receive life-saving immunizations and to participate in preschool. And as they grow, girls are equally or slightly more developmentally on track than boys. Yan, sabi niya doon. But adolescence brings significant change. The onset of puberty can expose girls to discriminatory practices that result in severe physical and mental harm. At alam naman po natin yun, no? Yes. Kapag bata pa, hindi pa masyadong halata. At saka hindi pa nila masyadong pansin. Ramdam, yes, hindi pa nila masyadong ramdam. So, compared to boys, their age, adolescent girls face higher burdens of domestic work, disproportionate risks of child marriage, and greater threats of gender-based violence. Ayan. Totoo naman, di ba? Sa mga, when you compare batang lalaki, hindi ba bata, adult, mga kabataan, kabataang babae at kabataang lalaki, mas prone po sa gender-based violence, malimit ang babae. Yes, oo. Ganun talaga. Nakikita natin siguro given na rin sa environment nga po kasi environmental factors, yung pagpapalaki ng pamilya, ng magulang. Yes. Yan po yung mga ilan sa mga dahilan kung bakit talagang mas makikita natin na biased when it comes to biased po sa mga kababaihan, negatively biased po. Yes. Sa mga kababaihan, yung equality. Kumbaga, hindi po nakikita na pantay ang pagtingin sa kanila. Kasi mas nadi-discriminate o kaya naman po ay mas nababiolate po sila. Oo. At lalo na, yung sinasabi din dito na yung kapag yung mga kabataang kababaihan daw ay mas lumalaki na, no, mas
sila yung humaharap sa higher burdens of domestic work, Yes. no, sa tahanan. When it comes to po sa bahay. Oo, sa bahay nila. Kasi yun ang sinasabi na laging, ang babae nga po ay pambahay, so dapat alam mo mga gawaing bahay. Kaya ang nangyayari, nale-left out naman yung mga kalalakihan, wala po silang masyadong alam sa gawaing bahay. No po, yun ang nangyayari. Kaya mas... Naalala ko lang, Ma'am, nung aming mga kabataan, kasi naiwan kami sa bahay ng lola ko, no? So, magkapatid kami nandun. Ang naaalala ko, ako yung talagang pambahay. Ako yung... Kasi noon iniigib pa namin yung tubig eh. Iigibin ko pa yung tubig, tapos maghuhugas ako, tapos ako magluluto. Yun, mga ganon. Yung parang, kapag lalaki ka kasi, mas, ang kuya ko naman no, nagtatrabaho na siya. Outside work. Outside work siya. Pero pag babae talaga, nasa bahay. Domestic work talaga siya. Domestic work ang nangyayari talaga. Yes, tama po. Grabe, no? Parang, so ganito po ang sinasabi ng UNICEF, no, ayon sa kanilang pag-aaral. So sabi pa dito, they also face more severe consequences when cut off from critical care. No? Complications from pregnancy remain a leading cause of death and disability for adolescent girls in the least developed countries. So, malimit pa naman, syempre po, talagang ang nanganganak naman ay babae. Alam nga namang manganak ay lalaki. Sex role natin yun eh. Opo, sex role. Again po, review tayo. Ano po, kapag sex role, ito po yung mga gampanin dahil po sa, yun pong ating kasarian. At kapag gender role, iba na po yun. Yun na po yung na-assign sa atin ng ating society kasi yun po yung alam natin na pambabae daw or panglalaki daw. Yun po yun. Sabi lang po yun. Okay. Pero ang sex role po hindi talaga nagbabago. Babae po talaga ang nagbubuntis. Kaya po yung pong danger ng pagbubuntis, dala-dala po ng babae yon habang siya po ay nabubuhay. Kasi syempre, siya po ay yung merong kakayanan at may pagkakataong magbuntis at manganak. At yun po yung, kaya po tayo sa gender and development, di ba ma'am? Kaya po natin yun ibinibigay as training para magkaroon ng awareness yung mga lalaki. Ano ba yung pinagdadaanan ng babae sa kanyang pagbubuntis? Yes po. Para kahit pa paano, kasi nasanay po tayo na parang ang mga lalaki, parang hindi nila masyadong binibigyan ng pansin yung gano'n, yung mga ganong aspeto na pinagdadaanan ng babae. So, kahit naman hindi lang sa pagbubuntis, yung after ng panganak, di ba, ang focus natin minsan more on the baby. Yes. Nalilimutan po yung nanay na nagsilang dun sa baby. May need din po ang nanay. Kaya nga po, merong postnatal ba ang tawag doon na, na postpartum na sakit. At saka po yung mga maintenance niya, kahit hindi na po siya buntis, meron pong iniinom yan. Kasi pampalakas yan ng, meron siyang mga, may kailangan ng katawan niya na nawala sa kanya nung siya po ay nagbuntis at nanganak. Kaya kailangan po supplyan din yun ng mga gamot na dapat po inumin. Lalong-lalo na po yung pagdating sa yung ferrosulfate. Yes. Dapat po yan ay supplement after din hanggang sa makapanganak po ang babae kasi kadalasan yan po yung nagiging sakit ng mga kababaihan, nagiging anemic. Opo, ang actually yun po ang bigay rin po ng aking OB. Yan, ferrous at saka yung isa pa, folic yata po. Folic acid. Yan, yun. Kailangan po talaga siyang inumin. Kumbaga, maintenance mo na yan after mong manganak. Ganun siya. Ayan. Kaya ganun po yun. Ayan. So, balik po tayo dito. Sabi dito, this is especially the case for the hundreds of millions of girls who have been subjected to female genital mutilation or for child brides, often become pregnant young. So, sa atin naman po, sa ating bansa, hindi ko alam kung meron bang ethnic group sa ating bansa. Wala po akong alam, no? Na ethnic group dito sa ating bansa na nagpa-practice ng female genital mutilation. Pero, alam ko, parting ibang bansa, alam ko, kasi meron ako nababasa nun sa Reader's Digest na mga babae na talagang nag-undergo ng ganitong klase ng parang parting Africa. Opo. Parang ganon. So, depende rin sa culture kasi minsan po. Yun kasi yung kultura nila. Pero, as far as I know naman, wala pa ako nababasa dito sa ating bansa na nagpa-practice ng ganito. No? Pero, meron akong alam na mga ethnic groups dito sa ating bansa na nagpa-practice ng child bride. No? Yung very, very young pa, ipapakasal na yung kanilang mga anak na babae. Minsan bunga po yun ng arranged marriage. Yes, arranged marriage siya. Tapos, dun sa isang kultura na napanood ko sa isang documentary, mahirap yung community ng kanilang lugar na yon
So, ang pinaka-way para yung bata ay maalis sa kahirapan sa pamilya nila, para kasing two-way siya na solusyon na ginawa ng kanilang tribo, no? Ang isang dahilan is para maialis yung bata dun sa kahirapan na meron ng kanilang pamilya. At the same time, yung pamilya mismo, malesen. Kumbaga, yung dami ng mga pakakainin niya, malelesen. So, ganun yung kanilang So, napanood ko lang po yun sa documentary na ginawa dito sa atin. So, meron tayo mga child brides, no? Na nagbubuntis nga po ng bata pa. So, adolescent girls are more likely than anyone else to experience sexual violence. At yun po yun, no? Because of these factors. Maaring isa sa mga factors na ito ay magiging sanhi rin ng sexual violence, no? And among new HIV infections in adolescents, 3/4 occur in girls. Ayan. So, batang babae. Biruin niyo po yung danger, no, ng isang babae, no? Na kahit bata pa lang siya, pwede na niya ma-experience yung mga ganito. At nakakatakot. Yes. Pero, sa atin, hindi lang sa atin po nangyayari na merong ganito, no? Kagaya nung naging data, nung latest data sa atin, no, na ipinalabas na ang sabi doon, nakakabahala yung 500% increase. 500% Yes, increase. 500% increase kung saan nagkaroon ng mas maraming mga nagkasakit ng HIV sa ating bansa. Sa ating bansa. At ayon sa datos, no, yung mga nagkasakit doon, mas marami ang bilang ng mga 18 anyos pababa. Okay. Parang ganon yata. Nasa ganong age range. Yung naandun sa report. So, medyo, yun yung nakaka-alarma na kahit kabataan pa lang sila, makakakuha na sila ng ganong klase ng mga sakit. Okay? Kaya, ingatan po natin ang ating mga anak. Ayan. So, pagdating naman po sa learning inequalities, also widen as children grow. Girls typically receive less support than boys to pursue the studies they choose, like science and mathematics. During adolescence, those who have been married off or become pregnant may be forced to drop out of school entirely. And in low-income countries, many miss out because their schools can't meet girls' safety and hygiene needs, or because families living in poverty tend to favor boys when investing in their children's future. Ayan. So, meron pa ring bahagi ng pagkatradisyonal yung pananaw, no? Na para bagang kailangan paglalaki, parang mas doon sila nag-i-invest kaysa sa kababaihan. So, parang bumabalik tayo sa traditional mindset pananaw. Oo. Nakakalungkot. Okay? Yes. So, as a result, twice as many girls than boys globally are not in any form of education, employment, or training by the time they reach late adolescence. Okay. So, when denied their most basic right, girls have fewer chances to improve their circumstances and pass down opportunities to their own children, entrenching barriers to prosperity across generations. Ano nga naman ang maipapamana mo? Kung wala. Ka lang. Kasi hindi mo naman na-experience. Ano nga sabihin mo? Anong gagawin mo sa susunod na generation? Anak, ganito lang din ako. Dito, papasa ko sa'yo. Kasi kulang nga ang kaalaman. Unless po, na yun yung maging stepping stone nila para sabihin na hindi ko paparanas to sa anak ko. Yes. Iba naman ang gagawin ko sa kanya. Kasi ito yung nakikita kong maling nangyari sa akin. Iba naman ang paparanas ko sa anak ko. Kaya naman, pagka gano'n. Hindi lahat kasi gano'n. Meron namang nais talaga na makapag-aral, kaya lang because of the poverty, kasi nga hindi nga siya, wala nga siyang maayos na pundasyon ng pag-aaral, o hindi siya nakatapos, o hindi kahit man lang kasi ngayon masyado na mataas yung standard kapag ka-employment. 'Di ba? Hindi na kagaya dati na kapag elementary ka lang pwede kang i-hire. Opo, iba na ngayon talaga. Ngayon nga pagka naka-junior high school ka lang, hindi pa dapat may senior high school yes, oo. 'Di ba? So medyo yun ay isa sa mga nakakalungkot na pwedeng maranasan ng ating mga kababaihan. So tuloy po natin na po dito po sa ating programang Pulso ni Juana po. Tayo po ay
magpapatuloy ng pagdidiscuss sa atin pong topic ngayon pong tanghali pong ito. Ano po? So, tingnan po natin. 10 reasons po sa PNJ po, ngayon po, Pulso ni Juana. 10 reasons po why gender equality is important. Ano po ang importansya po ng gender equality? Sabi dito from www.humanrightscareers.com. Okay. Gender equality seems like a faraway dream these days. Napakalayo na daw pong pangarapin ng gender equality. Ngayong mga panahong ito. Para may kanta dyan, pangarap ka na lang. While progress has been made, the numbers from groups like UN Women tell a discouraging story. So, over 2 billion women don't have the same employment options as men. 2 milyon daw pong kababaihan ang hindi nakakakuha ng kapareho pong employment options o yung pamimilian ng trabaho na katulad po ng kalalakihan. At the current rate, it will take about a century. 100? Tama po ba? Yeah, 100 years. Yes, 100 years to close the global pay gap. Ganun katagal. Napakalayo pa ng ating lalakbayin, makakalansay na, abo na. Yan. So, while human trafficking affects men and women and girls make up over 70% of the world's human trafficking victims. Ayun ang nakakalungkot. Though marami po or though lahat po ay pwedeng maapektuhan or pwedeng maging biktima ng human trafficking, pero sa mga biktimang yun, 70% po ay babae. Yes, babatang babae at babae. In the face of this data, gender equality needs to be a priority. Why? Ito po yung 10 reason kung bakit siya importante. Binigyan lang po natin kayo ng backgrounder sa ating sitwasyon ngayon. So, bakit nga ba gantong kaimportante ang gender equality? Una, it saves lives. Nagliligtas po ito ng buhay. Because of their lack of empowerment and resources in many places, women and girls face life-threatening risks. Natural disasters are one example. So, dahil nga daw po, hindi empowered at meron po silang hindi nakukuha or wala po silang access sa mga resources. Ang mga babae daw po at ang mga batang babae po ay malimit po na humaharap sa mga risks. Ang example daw po nito ay mga natural disasters. Yes. Yan. At the 2005 World Conference on Disaster Reduction, experts discussed how gender inequality plays a role in death and injury. Other data shows that climate change, which makes natural disasters more dangerous, puts women and girls in even more vulnerable positions. Bringing a gender perspective into discussions allows women to play a bigger role in their own protection. Kasi nga, syempre, dahil nane-neglect, kapag nagkaroon ng mga disasters, malimit po yung kawalang kakayanan ng babae ang nagiging dahilan din po kung bakit sila ay nagiging biktima kapag dumarating po ang mga natural disasters na ito. Minsan kawalan ng kakayanan, minsan negligence po sa part ng ibang tao kasi kayo naman yan eh, hindi na naman parang wala naman, mahina naman kayo, ito muna yung unahin namin. O kaya naman, ganun talaga, nauna yung mahihina. Parang survival of the fittest ang nangyayari na po. So, kung sana may gender perspective sa paggawa ng mga policies, sa paggagawa ng plano, sa paggagawa ng risk management. Yes. Kung meron pong babae po na involved po doon, mas magiging protektado po sila when it comes dun sa mga ganong sitwasyon na. Okay, next po. It results in better healthcare, ang gender equality daw po. Research shows that in general, women receive worse medical care than men. Generally speaking daw po, mas hindi raw po nabibigyan ng maayos po na healthcare ang babae. Tingnan natin kung bakit. There are many reasons for this, including lack of education and lower incomes. O nga naman, minsan talagang iba ang may alam. Kasi po, minsan dahil sa hindi nga po nabibigyan ng priority ang babae sa pag-aaral. So, yung access po nila dun sa knowledge na kailangan nila when it comes to accessing po medical healthcare po services
ay hindi po nila nakukuha. So, hindi nila alam na ito pala yung dapat kong gawin. Ito na pala yung magiging sakit ko kapag hindi ko ito ininom. Ito pala yung magiging kalalagayan ko kapag nagtrabaho ng ganito. Ito pala yung madudulot sa akin. Akala ko okay lang basta naaalagaan ko yung anak ko. Hindi pala. So, minsan dahil din sa wala silang amount ng pera na kailangan nila para magpagamot, hindi rin po sila nakakapagpagamot. So, yun yung mga nangyayari sa kanila. Ano pa po? Sexism in the medical research community also leads to worse care. Kahit pala sexism, meron din po siyang epekto. Diseases that affect women more than men, such as chronic pain conditions, aren't as well researched. Kahit pala yung mga sakit na mas nakakaapekto sa mga kababaihan, katulad ng chronic pain, ay hindi rin po nabibigyan ng tuon or ng pansin kung paano gagamutin. Yun yung sakit na malimit na nakukuha ng babae. Okay. Ano pa pong sabi dyan? They're often not taken as seriously, hindi masyadong siniseryoso kasi ito lang naman yung sakit na yan, by medical professionals. When women are equal in society, their health will be impacted positively. Tama naman. Kung equal po ang pagtingin sa kababaihan, even yung kanilang kalusugan ay mapabibigyan ng tugon or mabibigyan ng tuon. Ayan. Pangatlo po na importansya ng gender equality. It helps businesses. O, tingnan natin yan. When women receive the same education and job opportunities as men, they can improve any organization they join. So, kung again, education na naman, education. Kapag ang babae po ay nakapag-focus sa kanyang edukasyon or nabigyan ng pagkakataon para mas maging educated at mga job opportunities ay naibigay din sa kanya, ito po, yung mga kababaihan, pwede po silang makapagbigay ng positive change sa organisasyon na kanilang kabibilangan in the future. Studies show that diversity of all types, gender, race, sexual identity, etc. increases an organization's productivity and innovation. So kapag daw pala mas diverse ang isang organisasyon, mas nag-i-increase daw po ang productivity at saka innovation. Tama naman, di ba? Sa isang opisina kasi, kapag iisa lang yung way ng pag-iisip ninyo, ang hirap naman po yun. Di ba? Kung pare-pareho po kayong puro letter A, walang letter B at letter C. Walang challenge na nangyayari. Pare-pareho lang ng direksyon. Kahit pare-pareho na yung problemang lumalabas, dahil pare-pareho po tayo ng way ng pag-iisip, pare-pareho lang yung solusyon. So, mas maganda talaga, mas diverse, mas maraming ideas. Ano po? Sabi dito, on 2016 study from the University of California, sa isang study po nila, nakita po nila na yung mga big companies po sa kanilang state na may mga babae na nasa top leadership po ang kanilang posisyon, mas maganda po yung performance. Nagpa-perform po sila ng mas maayos sa ibang kumpanya na mostly po ay men yung nangunguna. Diba? Doon palang makikita na. Okay. Next po. Number 4 na importansya po ng gender equality. It's good for the economy. O, diba? Women's impact doesn't stop with individual companies and organizations. Studies show that increasing women's participation in the economy is good for the economy. Bakit daw po? In OECD countries, if the female employment rates were raised to match Sweden, it would lead to a GDP increase equivalent to $6 trillion po. Gender pay gaps end up costing the economy. So, mas nabibigyan po ng pagkakataon na umunlad ang isang bansa. Kapag daw po, ang mga babae nabibigyan din po ng opportunity. Yan, yung ekonomiya. Next po, children are healthier. Yun daw ang naidudulot po ng gender equality. Tingnan natin. When women make their own reproductive choices, they provide better care for the children they do have. So kapag daw po, tama naman to. Kapag po may sariling pasya ang babae sa kanyang reproductive role or tungkol sa kanyang reproduction, mas naibibigay po niya yung care na dapat niya ibigay sa anak. Kasi di ba po, may mga nanay ate na hindi na niya kayang mag-anak. Pero dahil sa pinipilit ng asawa na, gusto ko 10 anak natin.
Pero kasing ganun po, target talaga nila. Ay, So, ganun. meron po talaga. Gusto ko ganito anak natin. Hanggat hindi tayo nakakalalaki or hanggat hindi tayo nakakababae, mag-anak ka pa ng mag-anak. So, yun sanang alagang na ibibigay ng nanay. Kung healthier siya. Kasi syempre po, ang panganganak ay nakakapagod po yan. At saka alam niyo po, may nababawas din sa health nung nanay. Naapektuhan talaga yung babae sa kanyang panganganak. So, yun sanang lakas niya na pwede niyang ibigay kung ang anak niya ay 5 lang or 2 lang. Dahil yun ang choice niya, nirespeto ng asawa niya yung choice niya. Sana may ibibigay niya. Ano po, nakalagay dyan. With income options equal to men, mothers can offer education, health care, and healthier food to their children. Yan. So, kapag din naman ang mga nanay when it comes to yung sinabi ko po pala kanina is productive. Kapag naman reproductive, mali pala. Kapag productive na ngayon, reproductive ngayon kanina, nalilito na ako. Kapag po productive naman, kung ang babae naman po ay may mas income, o meron pong kaparehong income na nakukuha, katulad ng kanyang asawa, hindi lang po na ipaprovide yung nurturing side, hindi lang po yung nurturing side ang kanya napapractice. Even yung pagpaprovide ng gamit, ng salapi na kailangan ng anak niya para sa mga iba't ibang pangangailangan sa school, diba? Mas naibibigay niya yung tamang pag-aalaga. Mas naging healthy yung mga bata. Kasi nga, ang mga nanay po, health conscious talaga sila, lalo na sa kanila mga anak. Sino ba naman ang nanay na gusto magkasakit ng anak? Totoo, te. At saka alam niyo po, minsan advance din mag-isip ang mga nanay. Yes. Hindi pa nangyayari, naisip na niya. Kaya meron na siya agad solution. Kaya minsan po, kapag po ang mga asawa ninyo ay nagsasabi po sa inyo nang naiisip niya lang nung panahong yon, ibig sabihin po nagdi-deep thinking po yan. Na naiisip niya na baka ganito yung mangyari sa atin. Nagpapauna na siya na, ito yung gagawin mo, ito yung gagawin natin. Wag po kayo maiinis sa mga asawa nyo na kung ano-anong naiisip niya. Baka kalain ang asawa nag-hallucinate. Hindi po nag-hallucinate. Minsan lang talaga, meron lang po talagang pagkakataon na ang mga nanay, naiisip nila na bago ko pa maranasan or bago pa maranasan ng anak ko or ng pamilya ko ito na yung dapat nating gawin. No? Kaya lang meron kasi mga lalaki na huwag ka mo ng relax ka lang. Kaya lang po, tama naman pong mag-relax. Pero pakinggan din po natin yung side ng ating mga asawa. Ng ating asawa, hindi pala mga asawa. Isa lang pala na. So, ayan. So, sabi pa po dito, nasa na ba ako? Studies also show that reduced infant mortality is linked to higher levels of education. Diba? Kahit yung infant mortality po, yung pagbaba ng mga bata na namamatay, ay may kinalaman po kapag mas educated. Yes. Yung nanay po. Children raised in gender equal environments will do better than those raised with inequality. Totoo. Yung mga bata po na pinapalaki na may tamang kaisipan tungkol sa gender equality, sila po yung mas nagiging maayos, nag-excel, mas nade-develop po sa kanilang community. Po. Next po. It leads to better legal protections. Ang gender equality po. Sabi dito, under the law, women aren't well protected from domestic, sexual, and economic violence. Both of these types of violence affect a woman's safety and freedom. Increasing women's legal rights keeps them safe and able to build productive, happy lives. Alam naman po natin yan. Siyempre, ang gender equality, yan, kung atin pong bibigyan ng tuon, syempre yung mga batas din po para protektahan ang mga kababaihan, dapat po isinusulong po natin. Importante po yun talaga. Kasi kahit anong pong gawin nating sabi, kung walang batas na naka-back up, mahirap po siyang i-implement. Mahirap din po siyang mahirap po siyang ipilit sa mga tao na, sino may sabi? May ganun, di ba po? Kaya po tayo meron mga batas. Yung different kinds of violence. Nandun po yan. Yan. Okay, so punta po tayo dito sa number 7. It leads to better racial equality. Siyempre, kapag mayroong gender equality and race equality are closely linked. Ibig sabihin, hindi ka na naman kasi nagtatangi. Diba? Kapag may gender equality talaga, kahit anong race pa niyan, hindi mo yan itatangi. Tatanggapin mo yan. Yes. Within issues like the gender pay gap, race plays a big role. White and Asian women earn more than Black, Hispanic,
Hispanic, and Native women. Alam ko na ngayon. Ngayon ko lang nalaman na meron palang white at saka Asian women. Ay mas mataas ang sahod kaysa sa mga Sa kulay black, ng balat Hispanic. talaga siya nakatingin, te. Oo, meron talagang kulay, no? Opo. Ano naman kung nagpatan lang? Kaya po, di ba? Kaya nare-reflect din yan sa ating mga Pilipino, di ba? Lagi tayo nagpapaputi. Yung mga creams na, sa mga commercial, di ba? Collagen. Opo. Tama ba? Puting Collagen ba yun? kinis, ganyan, mga ganyan. So, mahilig tayo sa mapuputi kasi meron pala siyang, meron palang May impact sa kinalaman, atin. Pati sa pagsasahod. Mhm. So, in the United States, Black women face a higher risk of death from pregnancy-related causes. When gender equality considers race as a factor, it improves race equality at the same time. Yes. Tama. So, meron talaga po kasing mga bansa na sobra kasi ang pagtingin nila sa kulay din. No? Kasi meron akong mga napapanood dati ng mga film na iba yung CR ng mga black Yes. sa mga white. Yung CR ng mga black, lalakarin pa ng ilang metro. Yun yung nagsisimula pa lang sila ng Oo. para tanggapin sila ng society, di ba po? Tapos meron akong mga pinanonood ngayon na nakikita na kapag sinusuri or ginagamot yung mga black tapos yung doctor ay white, ewan ko lang kung nangyayari pa rin to ngayon, no? Sa kanila. Pero sana hindi na, no? Iba yung pagsusuri sa mga colored kaysa sa mga white. Ganun po. Kaya medyo... Pero ngayon naman po, nakakatuwa kasi kahit sa mga animation, sa cartoons po, na nabibigyan na ng emphasis na ang hero hindi lang dapat ay white. Meron na rin silang nilalagay na Asian, maybe nilalagay na rin po silang black. So, naipapakita na kahit sa mga bata na everyone is fair. Everyone is equal. Tama nga ba to? Pinapakita ang equality, ano ba yan? Sa pagtingin when it comes to those factors po. Ayan. So, number 8, it reduces poverty. Poverty rates are the highest among young girls. As boys and girls get older, the gender gap in poverty gets larger. This is likely because girls don't receive the same... bumalik na naman. Doon Education, doon na naman tayo. And job opportunities as boys, and when girls marry, they often don't work. Gender inequality keeps women and their families trapped in cycles of poverty. When women receive better education, healthcare, and job opportunities, they can thrive. Investing in gender inequality is a sustainable, highly effective way to reduce poverty. Ayan. So, bumabalik din po talaga na kapag nakapag-aral, nabigyan ng pagkakataon para makapag-aral ang babae, no? Syempre, magkakaroon siya ng mas magandang job opportunity. Yes, tama po. Na pwedeng maging sanhi para hindi sila malugmok sa kahirapan. Pero, kapag nangyari na talagang nagpatuloy ang gender inequality in terms of education, iikot lang daw kahit magkapamilya siya, iikot, matatrap siya dun sa cycle of poverty, no, yung buhay. At ganun din ang mangyayari sa mga susunod generation, no? Ganun din ang mangyayari sa kanyang mga anak. So, number 9, it reduces human trafficking. Parang iba na yung may sasabihin. Okay, while men are also victims of human trafficking, women and girls make up the majority. They're more vulnerable and traffickers see them as easier targets. With better education and job options, women and girls don't end up in trafficking situations as often. Gender equality can also help strengthen a country, reducing poverty and instability. This fuel human trafficking. Okay, ayan. So, pwede rin daw po maiwasan sa pamamagitan ng gender equality yung human trafficking. Kasi alam naman po natin na mas marami ang pinangangalakal na kababaihan at kabataang babae. Diba? When it comes to pagdating sa ganyan. Very, very few lang yung mga kalalakihan. Dati, ang alam ko, nung panahon nga, kahit nung lumantipan, diba? Lalaki ang pinangangalakal. Si Joseph, diba? Binenta na kapatid. Ayan. So, number 10. It can lead to peace. Ayan. Research shows that gender equality is linked to peace.
even more than a country's GDP or level of democracy. O, nakita nyo na? Opo. States with better gender equality are less likely to use military force. When a country addresses a major areas of gender inequality like education and employment, it fosters peace. Yun naman talaga Sa edukasyon din nabalik ha. Maliit po talaga sa education talaga. Kasi syempre kapag nakaalam, may natutunan, no, nagkaroon ng sapat na knowledge, alam na niya yung pwedeng iwasan at saka yung mga tamang hakbangin na pwedeng gawin na maaari makatulong. No? So, kahit dito sa sinasabi natin human trafficking, sino ba ang mga madalas na nai-scam ng mga traffickers? Yun yung mga kababaihan na hindi masyado nakapag-aral. Kasi, pagsasabihin lang siya na, kasi ganito, ganyan, malaki ang sahod mo, ganito, ganon. Tsaka kasi po, kaya siguro madali ding i-scam. Kasi, ang lagi po nilang naiisip, makakatulong ako sa pamilya ko kasi ganito. Kasi laging, family pa rin. Family pa din siya. Yun. Yan. So, nakita po natin ang iba't ibang importansya po ng gender equality po. So, ngayon naman po, titingnan po natin ang datos or latest na report patungkol po sa gender equality mula po sa ilo.org. Pero bago po tayo patuloy, makinig po muna tayo ng isang awitin. sa kita ng kaguluhan, maging malaya ka sa anumang karahasan. Ang tulad mo'y inaahon sa kahirapan, dahil ika'y babae may taglay na karapatan. Dapat bahagi ka ng anumang larangan, papapasaya ekonomiya at kapangyarihan. Kaya't pagyamanin ang iyong
Awiting ay pantay, pantay sa Juana, ikaw ang bida mula po sa PCW Archive. So sa ating pagpapatuloy, tingnan po natin ang latest data na inilabas po ng ILO. Na pinamagatan po ang Women in the Economy. So dito, 30 years after the Beijing Declaration sa larangan ng edukasyon at pag-iimpleyo po. Despite improvements in access to education, young women remain more likely than young men to not be in employment. So kahit daw po nagpapatuloy tayo na magkaroon po ng access ang mga kababaihan sa edukasyon, still po, ang mga batang babae daw po ay mas hindi pa rin po nakakakuha ng trabaho kaysa sa mga batang lalaki. Even edukasyon, even training, hindi pa rin po sila nakakakuha ng dapat nilang makuha. Examining employment outcomes across age groups reveals additional insights into adulthood, also raises concerns about the accumulation of disadvantages over the lifetime, reinforcing gender inequalities across generations. So, nakikita pa rin na meron pa rin, hirap pa rin ang mga kababaihan na maka-access sa trabaho, sa education, sa trainings na kailangan po nila. Over the past 2 decades, the gender gap in youth employment has narrowed by just 2 percentage points. So, sa loob daw po ng 2 dekada. Dekada ay 20 years. 2 na po, tama po. 200. Opo. Decade. 20 years. 2% lang daw po ang in-increase. Po. Pero, nakalagay dyan, with employment rates declining pa by 6 percentage points for young women and 8.1 for young men. So, yung pong gender gap, when it comes to youth employment, na-narrow down. No? So, umikli naman po siya or lumiit po siya ng 2%. Kaya lang, ang employment rates pa rin po ay bumababa. Para sa mga batang babae, 6% po ang pagbaba and 8.1 naman po para sa young men. Yet, while the share of young men not in employment, education, or training has remained stable, young women's NEET rate has dropped by, ito yung NEET po ay not in employment, education, or training. Ano pala yun? Okay. Has dropped by 4.6 percentage points globally since 2005, reflecting a stronger shift among young women towards participation in education and training from 31.3% in 2005 to 41.8% in 2024. So, nag-increase naman po siya. Kaya lang, tinan mo yung sobrang napakaliit lang. Liit. Okay. However, these educational gains have yet to fully translate into meaningful labor market opportunities. Hindi pa rin po siya sapat para magkaroon ng labor market opportunities po ang mga kababaihan. Structural barriers and social mindsets also continue to disproportionately limit young women's opportunities for employment and skill development, with young women in 2024 still significantly more likely than men to be NEET in most regions and income groups. So kahit na po nag-gain tayo in terms of pag-encourage or pag-involve sa mga kababaihan into employment, education, and training, meron pa rin po na nakalagay dito, ang mga kababaihan pa rin po ang mas nagkakaroon, most po na NEET, kasi ulitin ko yun, ang hirap sabihin ng NEET, not in employment. So, wala sila sa employment, education, or training. Etsyepwera po sila. Sila pa rin po yung etsyepwera dun sa part na yon sa iba't ibang mga regions at sa iba't ibang mga grupo. To close these gaps, policies must go beyond expanding access to education. Targeted measures are needed to support young women's transition into the workforce by aligning labor, social, and care systems to enable sustainable employment. So, sabi dito, hindi lang daw po dapat na ang focus ay magkaroon ng access ang babae sa edukasyon. Kailangan din po magkaroon ng suporta when it comes to, dapat po, ano ba yung nakakahadlang para hindi sila makatrabaho, pag-aralan din po yon. Ano ba yung mga ibang bagay, ibang mga factors
bukod sa edukasyon na nagiging dahilan para sila ay hindi po maka-compete sa employment, dapat pag-aralan din po yun. Hindi lang basta pag-aralin yung mga bata, yung mga batang babae, kundi i-consider din po yung iba't ibang mga factors na nakaka-apekto sa kanila pong hindi pagkakaroon ng trabaho. At dahil po tayo po ay inaabot na po ng atin pong oras, ngayon pong tanghali pong ito, pagpapatuloy po natin ang ating diskusyon. Next Tuesday po, bibigyan po natin kayo ng quotation of the day. Have enough courage to start and enough heart to finish. Katapangang magsimula at puso na magtapos. Sang-ayon po yan kay Jessica N.S. Yorko. So natapos na naman po ang ating isang oras ng talakayan po. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin hanggang sa susunod pong Martes. Sa ganito pa rin pong oras at himpilan. Mga minamahal naming Kalambenya at Kalambenyo. Dama namin kayo dito sa Pulso ni Juana. Sumainyong muli ang programang Pulso ni Juana. Isang oras na talakayan sa isyu ng kababaihan. Samahan niyo po kami tuwing Martes sa ganap na 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Hanggang sa muli.